Hello guys, sa lahat ng mga followers ko. Now it's a Halloween special. So, this time, mag-iba ako ng kwento sa inyo. Ito ay base ito sa totoong karanasan ko. So, ito yung mga karanasan ko na mabibase ko siya sa nakakatakot and horror story. This is my real story at i-share ko po sa inyo yung mga karanasan na yun. Usually, since birth naman kasi, since bata pa kasi ako talaga nakakita na ako ng maraming bagay-bagay na although bata pa ako, di pa talaga ako masyado nakaintindi nun. Siguro ang pinaka-worst na na-experience ko before, nung when I was a young age, like na nagkaroon ng murder in my place. Kung saan ako nakatira, sa lugar namin, nagkaroon ng crime. So, ang nangyari dito is hindi makita yung bangkay ng biktima. So, that time I was turning 7 years old. Very fresh pa naman sa isip ko yun. Yung nakakita ako ng isang babaeng nakaputi na duguan siya, pilit niya akong ginigising at tinuturo niya sa akin yung isang lugar. So that time, ginising ko po yung tatay ko, sinabi ko sa kanya na may nakalibing dyan. So, yung hinahanap nilang missing person is yung taong nakakausap ko na tinatawag nilang white lady. So siya talaga yung nakalibing doon sa lugar yun. Kaya po nahanap nila yung bangkay na yun. So that is my first experience when I was young. At marami pang iba po doon, pero i-details ko sa inyo talaga yung ano lang yung tumatatak sa akin. Siguro as a gifted person, for me kasi lahat nakikita ko eh. Pag I feel na nakaramdam na ako ng takot, alam mo yung dumating ka sa point na nakakita ka ng mga bagay na hindi mo dapat makita, especially makakita ka ng black lady tapos pag tinignan mo siya, pula pa yung mata niya. Ang ginagawa ko talaga, nagpe-pray lang ako. Basta pumikit lang ako, nagpe-pray lang ako. Pag alam kong hindi ko na ma-handle yung takot ko, kasi tao lang din naman ako at nakakaramdam ako ng takot. So, ang ma-share ko sa inyo, sa year 2017, I remember it was 2017, nagkasakit ako talaga. Mataas yung lagnat ko. Although, nagpa-check up ako. Pero pag umuwi sa bahay talaga, yung lagnat ko tumataas. That time talaga, akala ko talaga mamamatay na ako. Pero maybe hindi kayo maniniwala. Nakita ko yung sarili ko, nakahiga doon sa kama. Pero yung katawan ko separate. Yung nakita ko talagang tinitingnan ko yung katawan ko. Basta mayroong hangin na parang hinigop ako papunta doon. So dumating ako doon sa isang lugar na may tatlong tulay na daanan. Dito isa, napaka-dark. Ditong sa gitna, para siyang, alam mo yung, hindi ko siya matawag na, para siyang bulang kristal, para siyang bumbilya na dark color yung pagka-yellow niya. Dito naman sa dulo is medyo maingay pero light. So ako kasi, out of curiosity talaga, gusto ko malaman kasi kung ano yung sa dark. Kaya pumasok talaga ako doon. Even though pagdating ko nung naglakad ako sa madilim talaga guys, wala ka makitang daan, basta lakad lang ako ng lakad. So may lalaki doon nakaputi. Tinanong niya ako kung ano daw yung ginagawa ko doon. Ba't ako nandun? Sabi sa akin, wag daw ako pumasok doon kasi hindi ako pwede doon. Sabi ko, gusto ko lang makita kung ano talaga meron sa loob. Sabi ko, pagbigyan mo lang ako ng konti. So nung pumasok ako guys, yung lugar na yun pala ay tinatawag ng purgatorio. Doon sa purgatorio, may makita kang kanya-kanyang kulungan. Sa bawat kulungan, may nakakulong doon. At siguro hindi pa kayo maniwala na pag sinabi ko sa inyo, isa doon, kilala ko. So nung pumunta ako din sa isang pwesto ng kulungan, nakakita ako ng lalaki na nakakadina yung paa niya, basta yung lahat ng katawan niya nakakadina. Ang makikita mo na sa kanya yung mata sa bibig. Tinanong ko siya, bakit ganyan yung kadina mo? Ang sabi niya, nung nabubuhay daw siya,
marami daw po siyang taong pinatay. Kaya yun daw yung parusa niya. Okay, so pumunta lang ako sa kabilang kulungan. Tinanong ko siya sa babae. Sabi ko, kasi ang itsura ng babae, matatakot ka rin sa kanya. Di mo alam kung matatakot ka, kung maawa ka. Kasi yung kadina niya may tinik. Imagine, may tinik. Kadina sa paa, kadina dito may tinik. Tapos yung bibig niya nakabusal ng may tinik. So, parang kinausap ko lang, tinanong ko lang, ano ba yung naging kasalanan niya? Bakit ganun yung kadina niya, puro tinik? Ang sabi sa akin nung lalaki na nakaputi, nung nabubuhay siya, mahilig daw siya mangkulam. You see? So nakakatakot yung pinakalas na pinuntahan ko. Yung babae, usually guys, wala siyang kadina. Pero alam mo yung hindi siya makakatayo, yung para siyang manikin na nilagyan ng glue gun yung puwet niya, doon lang talaga siya uupo. Pag umupo siya, pag gusto niyang tumayo, kailangan yung upuan na bakal, mabuhat niya, hindi niya mabuhat-buhat. So umiiyak siya, tinanong ko siya, nung nabubuhay ka ba, anong dahilan ba't nandiyan ka? Nasabi niya sa akin, kaya daw siya namatay kasi nag-suicide siya. So yung purgatorio na yun, wala kang ibang marinig doon guys, kundi kalimbang ng mga kadina. Yun yung lugar na kung saan ililitis yung tao. So sabi sa akin ng lalaki na kaputi, umalis ka na dyan. Kasi hindi ka pwede dyan. So, sumunod ako sa kanya. Pero bumalik ako doon sa area. Alam mo yung area talaga kung saan yung tatlo ang daanan. Tapos sabi ko pa, ang tigas na ng ulo ko, sabi ko, babalik ako. Tinanong ko, bakit ka babalik? May gusto kong tingnan doon sa dulo. Gusto ko tumingin doon sa dulo. Ang tigas ng ulo ko kaya pumunta talaga ako doon. Pumunta ako sa pinakadulo. Alam mo kung ano makita ko doon sa dulo? Totoo yung impyerno. Talagang nag-aapoy. Alam mo, dito ako nakatingin ako sa impyerno. Pero hindi ko maramdaman yung init. Pero yung mga tao doon umiiyak, totoo talagang may impyerno. Yung tipong titingnan mo yung sarili. Isa pa nga doon, kilala ko. Talagang napatingin ako. Parang sinabi sa akin nung lalaki na kaputi. Yun daw yung mga taong wala ng pag-asa. Yung tipong walang kung sa hatol pa ng batas. Yun na yung guilty. So sabi sa akin, bumalik ka na kasi hindi ka talaga pwede dito. So parang hinigop ako ng hangin pabalik, so bumalik na naman ako doon. Instead na pupunta ako doon sa pinakaputi, pumunta ako dito sa gitna. Kasi gusto ko nga malaman kung ano yun. Alam mo guys, nung pinasok ko yung gitna, sobrang tahimik. Napakatahimik. Para siyang tubig na dagat. Sobrang tahimik. Pero may marinig kang nag-uusap, may marinig kang umiiyak, may nagsasabing laban ka lang. Tapos yung bawat isang espasyo, yung parang bahay siya, may kanya-kanyang boses yon. Pero hindi siya madilim. Yung liwanag lang talaga niya, para siyang, akala mo santil mo, pero para siyang bumbilya na kulay dilaw na sobrang tahimik. So tinanong ko yung lalaki na kaputi. Sabi ko sa kanya, ano namang lugar na to? Ito yung lugar na yung mga taong nag-aagaw buhay. Yung mga tipong mga taong parang sinabi niyang pagdesisyonan kung oras niya na ba talaga o hindi pa daw niya oras. Yung mga naghihingalo na. That time din kasi, meron akong isang kaibigan na may sakit talaga siya. Alam mo, maniwala man kayo sa hindi, nakita ko talaga siya doon. Yung ilaw ng bahay niya, yung ilaw ng lugar niya doon sa may dagat. Yung tipong nawala na yung liwanag eh. Basta nawala yung liwanag. Minsan din na paglabas ko, nawala yung liwanag. So sabi ko, ito pala yung lugar na parang kung pagbibigyan pa ng Diyos na mabuhay ka ulit. So, ito na, lumakad na ako dun sa liwanag. Yung sinasabi nila ng iba na hindi totoo may langit, para sa akin totoo may langit. Kasi lakad ako ng lakad, marinig mo talaga yung tawanan, yung masayang masaya. Pero nung paglakad ko, napalapit na talaga ako sa may pintuan. Kasi alam mo yun guys, yung parents ko kasi pareho silang wala na. Nakita ko talaga yung mga magulang ko, nakatayo dun sa napakagandang pintuan. Nagalit pa yung nanay ko. Sabi sa akin, anong ginagawa mo dito?
Di ka pa pwede dito. Pili talaga ako pumasok. Pero yung pala, yung pintuan niya, salamin. Hindi ka talaga makatagos. Pero guys, kung makita niyo lang yung heaven na sinasabi, maganda. Maganda talaga, masaya. Basta yung ingay nila parang andun yung tawanan. Sinalubong kasi ako ng magulang ko eh. Yung tatay ko galit na galit. Ano ginagawa mo dito? Umalis ka dito kasi hindi ka pa pwede. So in the sudden moment, bigla akong hinila ng lalaki. Tapos nung magising na ako, ito na. Pagising ko, hindi ko ramdam na may lagnat ako. Kahit yung nagbantay sa akin, nagulat, oh, wala yung lagnat mo? Tapos pagising ko talaga, guys, maniwala ka sa hindi. Alam mo ba, uhaw na uhaw talaga ako. Hindi ako nakaramdam ng gutom, pero uhaw na uhaw ako. Alam mo yung tubig na ganito kalamig? Kulang pa. Pawis na pawis ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, dito sa mundo ng mga buhay, may paglilitis. Pero sa mundo pala, kung ano yung ginagawa mo dito sa lupa natin, habang nabubuhay ka, merong kaparusahan pagdating sa kabilang buhay. Hindi ibig sabihin na namatay ka na dito, may kasalanan kang ginawa, meron po talagang kabilang buhay na magpaparusa pa. Kumbaga, ika nga, ang sinasabi ko lang sa inyo, hindi naman natin kailangan maging perfecto. Kasi talaga, listen to learn from me, I do believe there is a heaven. I do believe there is a purgatory. Naniwala rin ako na may isang miracle place doon sa heaven na kung saan titingin ang Diyos kung pagbibigyan ka ng pangalawa pang pagkakataon. So, habang nabubuhay tayo, hindi natin kailangan maging perfecto. Basta kung hindi natin gusto isang tao, huwag natin alisin yung kindness sa puso natin. Kasi bilang isang tao, hindi naman natin kailangan na everyday gumawa ng parabang maka-Diyos na tayo. Hindi ganun. Yung respect, tsaka yung paniniwala sa Diyos, huwag po talaga ninyo alisin. Kasi ako talaga sa Rudy Baldwin, I do believe in God. I do believe prayers. So sana matutunan ng lesson nyo yun. Yung kwento ko kasi talagang naranasan ko pa yun in real. Talagang totoong nandoon ako sa place na yon. There is a heaven, there is a hell, there is a purgatory, and there is one place that I call miracle place. Kasi yun yung place na kung saan nag-decide ang Diyos na bibigyan ka pang chance na mabuhay or hindi na.